Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, August 11, 2026. Simula, nagberde yung index natin. Nag-up siya ng 0.6%. Di ba? Biglang pumitik si Jollibee natin. Ayan. So, siya yung isa sa mga humatak sa index natin for today's trading. And then, meron din tayong 179 million na net foreign buy. Malit lang, pero at least huminto yung araw-araw from the last week na trading natin na puro net foreign sell. Okay, so stand corrected tayo kapag umakyat si index natin kasi may konting arangkada yung galaw niya. So may positive na mga news na naman kasi with regards doon sa kasunduan ng Iran at saka ng US, di ba? So meron silang peace deal, meron na sa Strait of Hormuz. So subject to compliance daw ni USA sa mga terms nila na nilagay doon sa kasunduan nila. Ayan. So, hopefully, kahit ghost month is merong good news na parating dito sa markets natin. Di ba? Pag bumaba yung gasolina, syempre, tataas yung, yung stock market natin. Okay? So, tignan natin yan. Tapos, based dito sa galawan natin, technology stocks pa rin, si Certec, IMI, at saka Ionix, diba? Yung gumalaw dito sa market natin, merong isang pumasok nga, itong si FCG, nagkaroon siya ng spike ng galawan, at saka si FGen pa rin naman. So, di ba, yung mga Lopez companies natin, di ba, merong stake si Mr. MVP. Okay? So sa global markets, yung galaw ng US medyo mahina pa rin, no? Sideways lang siya. So hopefully may galaw sila mamaya. Tingnan natin yung futures. Pero yung futures kanina medyo mix na mapula pa rin. Yung napapansin natin. European stocks mix din siya. O, puro mix, diba? At saka dito sa bandang Asia, mix din yung galaw natin. Sa cryptocurrency, nasa 64K si Bitcoin, hindi siya masyadong gumalaw. Kahapon is 65K siya pero medyo namumula nga yung ibang crypto currencies natin. Okay, so balik ulit tayo dito. May mga sumipa na stocks na una po sa movers na may volume. May volume din si Green at saka si Ferro pero less than 1 million lang. Si Green yung nanguna na pinitik kanina umaga. Pero Gen na lang. Pinili natin kasi medyo mas malaki yung volume niya. So nag-up siya ng 8.67% for today. And then meron siyang 4.03 million na net foreign buy. Okay? So maganda yung galaw. And then FCG, breakout din. So ito medyo matagal ng downtrend eh. So ngayon lang siya nakasipag ng galaw. May volume din siya, 8.33% up and then 94K net foreign sell. Jollibee, wala man tayo nakita na good news pero sumipa ng 5.05%. Ito, meron siyang 93 million net foreign buy. Certec, patuloy na gumagalaw. Halos matuloy na yung breakout. 4.46%. Meron siyang 2.73 million net foreign buy. And then si IMI, nag-up ng 4.38%. Meron siyang 2.98 million net foreign buy. And then si Ionix, so nag-up din siya ng 4.08%. And then meron siyang 149K net foreign buy. Okay? So may trending pa rin yung mga stocks natin, yung mga tech stocks naman yung pinaka-major mover for today. Hindi ko masyadong nakita yung majority ng mining kasi mining yung gumagalaw kahapon naman. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. So due diligence as always sa pagbili ng mga stocks na pupuntahan natin. Okay? And then follow mo din po ako dito sa ating as usual Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin. So subscribe ka na lang or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Yung mga nakasubscribe as usual, maraming salamat pa rin sa mga viewers natin. Medyo malakas yung internet natin ngayon. Company reviews, ayan. So, babago siya. Check mo na lang, sample trade sa PSE market. Okay, kailan kaya tayo mag-bull run. Basic indicators, technical analysis,
fundamentals yung mga risk management and basic learnings dito sa PSE market naman. So, check mo na po yan. And then, follow mo din po ako dito sa ating Palabra Trader Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. Sa social media, Facebook account na Palabra Trader para updated ka sa mga posts natin or Facebook page. Double check mo lang yan. And then sa Twitter, so tignan natin yung konting news na na-repost natin kanina. So, good news sa akin, yung net foreign buy, kahit malit lang, 179.33 million. Hopefully, matuloy na yung peace talks doon sa bandang Iran. So, okay, mining. Oo nga, no? Mining nga pala yung, tama ba to? August 11, pero wala doon sa trending stocks ko si mining, ha. So, silipin na lang natin mamaya. Ayan, no? 2.18%. So, property, okay. O kahit property, wala din eh. So 1.84%, ang nakuha ko lang si Jollibee. Pero finance din to, 1.52%. Tama ba yung nakuha ko na ano? Trending stocks, ayan, August 11. So tama naman, yung nakita ko sa listahan ko. Okay, so anyway, ma-check naman natin yan. Insider trades, so may mga trades kay, kay ABA na mga executives natin. Enrique Rason gets convertible ICTSI shares after historic run to 2 trillion. Ano yan? Dadami yung ano niya. Okay, may preferred C shares si Mr. Enrique Rason. So, tapos nung first half ng trading natin, talagang mining at saka properties. O mataas lang si Jollibee, kaya siya yung nanguna dito sa listahan ko at saka yung mga tech stocks natin. Okay? So, makita natin yan and then pinaka-active. Ayan, mining stocks nga. 4% lang. Okay, more than 4% kasi nakuha ko ng mga unang trending stocks yan. PX, DHI, APX. So, nasa range siya ng 3 to 4%. Mining stocks pa rin pala. Malalakas lang sina IMI kasi yung closing niya, umabot siya ng 4.38%. Tech at saka si Ionics natin. Pero overall picture, malakas pa rin si sa mining stocks natin. Si Green, no? Sumipa kanina, no? Pinipitik na yung mga tulog na stocks natin. SM Prime net income 24.5 billion in first half of 2026. Ito yung bad news natin kay Simrara. Let's go of over 400 employees. Ayan. So napilitan na siya mag-cut. Tapos i-rate post, di ibig sabihin mahina din yung dividendo nito na sunod, no? O baka wala. Ayan. So i-rate very bad pala yung wala siyang contract. And then A-rate posts net income of 5.8 billion up by 36%. So meron siyang dividends ulit mga ka-A-rate. And then SEC cuts workforce, share buyback tayo, OPM at saka si Fruit. Megawide, property arm, PH1 World Developers more than doubled its first half book sales to 3.15 billion pesos. Ali A-rate boards approved the property for share swap. Ali's first half net income fell 19% and may na pala yung earnings nito. While revenue declined 10%, said its efforts to strengthen resilience through disciplined capital allocation and recurring income are gaining traction despite ongoing challenges in the property sector. Okay? IMI, so maganda yung earnings niya, lumilipad. Tapos yung US market, nag-drop sila kahapon. Ayan, malit lang naman pero drop pa rin. Tapos nag-surge yung gold prices. So, yan siguro yung Okay, kaya pala may run up yung mining, oh. Pumitik si gold. Ayan. Ayan, pwedeng catalyst din kasi yan sa global markets natin. Okay, Jollibee. Ito ba yung news? North American Jollibee franchisor signed a multi-unit development agreement for British Columbia, accelerating the brand's franchise-led expansion in Canada. Okay? Manila Water gained full control of Wawa JB Company after acquiring the remaining minority stake. And then Meralco, Marifan, Tel Maya targets 2027 IPO sa si Gcash. Jollibee opens first compost coffee store in Philippines. Ang dami niyang no? Nagba-branch out si Jollibee. May Tea Live, merong compost coffee. Meron pa siya isang coffee na brand.
di ba? So top stories, Manila Water, second quarter earnings declined 7.6%. AT Apo DHI acquires 20.4% stake. Yan yung kahapon. APHF Gen, Roberta Felicianix's board, Ascrim Investment Corporation, divest from Lopez. DMC, first half core net income ahead of forecast. And then DHI Holdings is set to acquire subscription rights equivalent to 20.4 stake in Atlas Consolidated Mining. At sa global markets, Trump now seeks compensation from Iran after it demanded US pay for cost of war. Ay, may mga pasaring na naman. Iran shakes up military leadership as Strait of Hormuz talks seem to stall. Okay, pero wala tayong balita na bombahan ulit doon. So, no news is good news pagdating sa Middle East. Robinson Land posted an 8% increase in second quarter attributable net income of 3.7 billion supported by stronger operations and lower financing costs. Okay? Okay. So, yun lang yung mga balita natin dito sa PSE Market. So, patalastas ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading sa PSE Market, sali lang po kayo din sa ating Palawan Trader na Patreon channel naman. Okay? So, punta tayo dito sa galaw ng index. Pa. Hopefully, reversal ng nangangamoy reversal kasi may nakikita tayo ng mga P-stocks na ongoing ulit. Meron tayong, malit lang naman net foreign buy. Siguro hindi pa time para mag-decide na itaas natin yung support level. Pero kung titignan mo lang yung galaw natin ngayon kasi may net foreign buy, meron tayong support dito sa 6.3. Anyway, ayaw natin umasa. Hopefully tama tayo na nandiyan yung support level pero sige, kulang pa siguro yung confidence ng market kasi medyo kulang pa yung net foreign buy natin. Okay? So medyo nag-recover na yung RSI and then yung MACD natin, downtrend pa rin naman yung pinaka main direction niya. Okay? So nag-close tayo 6,326.89. So up yung index ng 0.6%. 5% pa naman yung galaw ni natin ni Jollibee. And then meron tayong 179 million na net foreign buy. Pero maraming pumitik sa mga small caps Si Green, nagbi-breakout si Green, no? Nabubuhay yung mga yung mga tulog natin ng stocks, di ba? Pero meron siya ulit 13%. Pero medyo kulang nga lang kasi yung volume. So yung volume na dito kay FGen, ayan. So pa-breakout na siya dito sa 22.3, 8.67% up. FCG, ayan, malaki din yan. May volume din siya. 25 million, no? So 8.3% up. Bumabalik na sila. Jollibee, 5.05 breakout. Certec, 4.46. Ayan, malapit na mag-breakout. Matuloy kaya. IMI, breakout ulit. 4.38%. Yan na natin pinag-usapan natin kahapon Tapos si Ionix, 4.08, pa-breakout. Tapos yung mga mining. CPG, nag-up din pala. CPG, breakout. Uy, may dividends to, di ba? Ayan 4.05%. Ayan, nabuhay. Okay, binabantayan natin yan. Felix Mining, 3.88% up sino pa yung may volume. Atlas Mining, for mining na. So, 3.23%. Amoitis Power, 3%. Daming gumalaw pala ngayon. Web, pabalik. Nagbe-breakout to 2.9%. BPI, 2.9%. Si Dito, gumalaw, 2.7%. APX, 2.7%. Lipanto, ayan, boy na boy si Lipanto. Laya na yung mga naiwan dito last time. 2.54%. And then si PXP, 1.19%. OGP, for mining, 1.7%. Maganda kasi yung, yung global markets natin sa metal. Okay? So, sa losers naman, okay. Lakas ng pullback ni Apo. Takbo niya dito, 9.29%. Hopefully, hindi kagaya ni LC yan. Tapos si SEC, ayan, very bad news yung tanggalan. So, bakit ang dami na tinanggal yun din question ko dyan Ang dami tinanggal dito kay na employee. Ayan, pero kumita siya 4 billion. Ayan, so sobrang naman yata yung cost cutting niya.
Okay, and then plus. Ayan, okay, medyo mahina pa ang si plus. Minus 3.06%. CHP ano na rin, pullback ng konti. 2.7%. Okay, so po yung mga movers sa market natin. Marami namang gumalaw kahit paano. So sa global market, so S&P futures plus 0.02, Dow futures minus 0.1, Nasdaq futures plus 0.11%. Okay? So kapon medyo mapula sa US. Europe mix. So um, merong mapula, merong berde. And then sa Asia markets is mix din. Parang mas marami yata yung mapula for today's Asian markets natin. Okay? And then dito sa cryptocurrency, okay, drop tayo ngayon. Drop nga. Bitcoin 64.3K, Ethereum 1.8K, BNB 609, si XRP 1.01, Sol 76, tapos si Dodge 0.07. Okay? So ito yung mga galawan sa global markets. Balik tayo dito and tignan natin ulit yung mga galawan ng mga trending stocks. Okay, so nahin po natin si FGen. So hindi pa rin nauubos pala yung yung good sentiment kay na MVP at saka LPZ. So gumagala ulit si FGen natin. So pa-breakout ulit siya. Talagang babalikan nila yung mga previous na peak nila, no? So ito nasa 22.22 yung previous na pinaka-peak area natin. Tapos pinaka-support natin is nandito sa medyo malayo siya kasi malakas yung sipa niya nasa MA20, no? So siguro mga 19.8. Okay, so magandang galawan. Hindi naman overbought pa. So bullish yung RSI, may volume and then medyo solid yung kanila. Hopefully may isa pa para maka-breakout na tayo dito sa 22.22. Ang ganda rin ng galaw niya. Oh. So nag-close siya ng 21.3 si FGen. Up siya ng 8.67% and then meron siyang 4 million net foreign buy. Okay? Next, FCG. Tagal nating hindi nakita sa trending stocks. Medyo malakas pa nga yung sipa niya kanina kasi malaki ng ano niya trading volume. So meron siyang sinipat dito sa 0.689. Hopefully makabalik sa piso. Si FCG natin, support is ito ba yung breakout level dito sa 0.6268. Ayan. So last time inattempt na rin niya pero medyo nag-pull back. So ito yung continuation ng galaw niya. So yung range na kinuha ko nandito siya. Ayan. So yun yung bago nating trading range. So gumanda na yung RSI, napansin na bigla si FCG natin kasi lakas ng sipa. Ayan. So nakawala ka agad yung mga naiwan dito nung December 2025 panhalo. Okay, so parang ganyan yung karamihan ng galawan. Kagaya ng ginawa kay Green, di ba? Biglang pinitik din yung galaw niya. So nag-close siya 0.65. Okay yung mga indicators, MACD at saka RSI at up siya ng 8.33% and then net 4K net foreign buy. Okay, next, Jollibee. So meron pa tayo nabasa kanina na pinaka good news, yung bago niyang coffee, di ba? Coffee business. So breakout sa MA100, tingnan natin kung i-retouch natin tong So parang ang nangyari sa kanya, so, kung papasin mo, nagre-recover yung price action, ito, tinifil natin tong sudden drop dito last time sa kanya, which is kahit pa paano, good news naman, di ba? So ano ba tong earnings? Negative ba to? Okay. 3.5 billion up siya ng 3%. Okay na rin. Maganda rin yung pinapakita ni Jollibee. First time ulit na mag-break. So, downtrend. No? First time na mag-break sa MA100. Okay? So, nag-close siya 156. Up siya ng 5.05% and then 93 million. Net foreign buy. Tapos yung mga tech stocks, si Certec, yung nanguna. So, pa-breakout. So, hindi ko man tatanggal yan. Diyan muna, breakout level, which is very, very possible yan kapag medyo maganda yung buyers sa market natin. Hopefully, malakas ulit yung net foreign buy para may confidence tayo sa market. So, okay yung RSI, may volume. So, pa-breakout.
So, nag-close siya ng 1.17, up ng 4.46%, and then 2.7 million net foreign buy. Okay? Next, IMI. So, based dito sa Galawan, lakas din ng sipa ni, no, ni IMI. So, yun pa rin naman, no, yung trend na drinawin natin sa kanya kahapon. So, medyo nag-breakout na siya dito. So, taas natin ng konti. Diyan na tayo, 8. Kasi halos nandun na rin naman yung price action. And then, clone natin to. Ito yung hindi natin magawa kahapon. Yan. So, may trading channel tayo na sinusundan kay IMI. Ang average line niya dito sa MA9. O overbought pala to si IMI. Pero hindi aggressive yung pagka-overbought niya. No? Tamang galaw lang siya. Okay? Bullish pa rin. So, nag-close siya 7.39, up na 4.38%, and then 2.98 million net foreign buy, and then another tech stocks. Hindi umabot yung mga mining natin pero winners din sila. So, for breakout din pala itong si Ionix natin. Okay? Magsasabay yata itong mga to So, nasa breakout level si Tech, si Ionix, IMI. Puro breakout yung galaw niya. Okay, marami yata may setup sa markets natin ngayon. Okay? So, okay din yung galaw ng RSI niyo. So, very clear din yung direction, pati MACD. Okay? And then, nag-close siya 1.53. Up siya ng 4.08%, and then 149K net foreign buy. Okay? So, may konting liwanag sa market natin. Kahit na 0.6 lang yung galaw, pero kung napansin mo, ang daming nagbe-breakout pa rin ng mga stocks natin. Okay? Hopefully good sign. So, tignan ulit natin bukas bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe ulit dito sa ating channel. Join sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sabi lang po kayo sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.